Ako si Maria at ito ang aking kwento. Pinaimbestigahan ni Chairman ang sarili niyang apo na si Idam. Gusto niyang malaman kung anong tinatago ng apo niya sa kanila. Bakit parang bigla siyang nakaramdam ng takot sa sarili niyang apo? Kaya ba talagang bilhin ni Idam ang kumpanya niya? Anong pinagkakakitaan ni Idam para magawa ang bagay na yon? Nang may kumatok sa pintuan niya ay pinapasok niya ito. Pumasok naman kaagad ang executive secretary niya. Ano ang dala mong balita? Tanong ni Chairman sa kanyang inayos sa mga papeles na nasa lamesa niya. Wala pa rin nalalaman ng mga detective tungkol sa apo niyong si Idam. Pero ang isang bagong kumpanya, sir, ang Thunder Truck Motors, pumapangalawa na sila sa atin. Counting points lang ang lamang natin sa kanila. Kung magpapatuloy na maganda ang performance ng mga sports car nila, hindi imposibleng manguna ng kumpanya nila kaysa sa atin. Sa dami ng products at services ng business nyo, ang mga sports car at iba pang sasakyan ang pinakamalaking revenue. Wika ng sekretary niya. Kalmado lang naman si Chairman pero nakakaramdam na rin siya ng takot dahil malaking threat sa kanya ang Thunder Truck Motors. Hindi niya ipinapakitang takot niya. Sa loob ng maraming taon ng pagpapatakbo niya sa kumpanya niya, wala siyang kinatakutan dahil kampante lang siya pero ngayon, tila ba may sumusubok na sa kanya. Naipanganak na ba talaga ang taong tatalo sa kanya? Palihim na napabuntong hininga si Chairman. Alam mo ba kung sinong owner ng Thunder Truck Motors? Sa anong kumpanya sila nabibilang? Kalmado pa ring tanong ni Chairman. Hindi ko pa rin nalalaman, Chairman. I'm sorry. Hinging pa umanhin ng sekretary niya saka tuyumuko. Napatango na lang si Chairman, nababahala siya dahil hanggang ngayon, hindi niya alam kung kanino niya iiwan ng Ultramotor, ang isa sa mga business niya. Ang business niya may pinakamalaking revenue. Wala siya mga apo niya ang may mahilig sa mga sasakyan. Wala man lang nagmana kahit isa sa kanila. Napapailing na lang si Chairman dahil kahit sa dalawa niyang anak na lalaki, wala man lang sa kanilang nakahiligan ang mga sasakyan. Mr. Chairman, malapit na ang selection for new CEO ng kumpanya. Sino po sa mga candidates ang pipiliin niyo? Tanong ng sekretary niya. Hindi naman nakasagot si Chairman dahil hanggang ngayon, hindi niya alam kung kanino niya ipagkakatiwalang buong kumpanya. Marami siyang business at sa bawat business niyang iyon, iba-iba rin ang CEO pero ang nalalapit na selection para sa CEO ay para sa buong kumpanya. Pag-iisipan ko pa ang bagay na yan. Tanging sagot niya. 1 linggo na lang, Chairman, bago ang selection para sa CEO. Sana makapili na kayo bago ang araw na yon. Alam kong mapipili niyo kung sinong nararapat para sa posisyon. Alam kong nahihirapan kayo at naiipit sa gitna, lalo na't 2 apo niyo ang candidates din. Hindi na lang nagsalita si Chairman dahil tama naman ang sekretary niya. Alam niya kasing parehong deserving si Idam at Ruel sa pwesto. Nakikita niya ring magaling si Marky at kahit na gusto niya maging fair, gusto niya isa sa mga apo niya ang uupo sa pwesto. Hindi na magandang relasyon ng 2 niyang apo sa isa't isa. Paano kung magtanim ang isa sa kanila ng galit sa kanya? Muling napabuntong hininga si Chairman. Inihilig niya na ang batok niya sa sandalan ng upuan niya. Ilang araw na rin siyang hindi nakakapag-focus sa trabaho niya dahil iniisip niya kung sinong iboboto niya para maging CEO. Samantala naman, ginagawa rin ni Ruel ang makakaya niya para makuha ang title ng pagiging CEO. Maraming taon siyang naging sunod-sunuran sa lolo nila para matuwa ito sa kanya. Alam niya namang si Idam pa rin ang favorite na apo kahit nagago to sa paningin ni Chairman. Nang matapos gawin ni Ruel ang mga trabaho niya, ay sinandal niya ng likod niya sa upuan niya. Napapaisip siya kung sapat na ba ang mga ginawa niya sa nakalipas na taon para kay Chairman. Sapat na ba yun para makuha niyang boto ni Chairman para maging CEO? Alam naman nila na kung sinong iboboto ni Chairman, yun din ang iboboto ng karamihan ng mga board of directors at mga shareholders. Kung sinong iboboto ni Chairman, malaki ang posibilidad na itong mahihirang na magiging CEO. Am I enough or am I just a choice? Ani ni Ruel sa sarili niya. Hindi niya alam kung may patutunguhan bang lahat ng ginawa niya. Paano kung si Idam ang pinili ni Chairman? May tatapon na lang ba ang lahat ng ginawa niya? Kung ganun ngang mangyayari, mapapatunayan niya lang na mas lamang ang paborito kaysa sa maraming nagawa. Panganay ang ama ni Idam. Si Idam din ang panganay na apo kahit na buwan lang ang agwat ng edad nila.
Sa pamilya nila mas lamang palagi ang mga panganay kahit nagago na ito minsan. Hanggang ngayon napapaisip si Ruel sa sinabi ni Idam. Ano ang tinatago mo? Sinong taong nasa likod mo para takutin si Chairman? Alam kong hindi ka magbibitiw ng mga salitang alam mong hindi mo kayang gawin. Yun ba ang dahilan kung bakit kampante ka lang? Una pa lang ba, alam mo nang ikaw ang magiging CEO? Hilaw na lang na natawa si Ruel. Si Idam pa rin ang magaling sa kanilang dalawa. Si Idam pa rin yung walang kahirap-hirap na nakukuha ang mga gusto niya. Ayaw niyang maliitin si Idam dahil iba rin talaga ang kayang gawin nito. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Ruel. Na mag-crave siya ng iced coffee ay lumbas siya ng office niya. Nakabulsa isa niyang kamay habang naglalakad siya patungong elevator. Naglakad na siya sa lobby nang mapansin niyang si Idam ang naglalakad sa unahan niya. Nakasunod lang siya hanggang sa lumabas din si Idam. Sumakay ito sa sasakyan niya at umalis. May meeting ba siya? Usal niya sa sarili niya pero nagtataka siya dahil wala namang kasama si Idam. Sa tuwing umaalis kasi si Idam, palaging nakabuntot sa kanya ang secretary niya. Uuwi na rin po ba kayo, sir? Hindi pa po ba nilalabas ang sasakyan niyo? Tanong ng guard sa kanya. Hindi pa naman, bakit mo naitanong? Maaga pa para umuwi. Pasensya na po sir, akala ko po kasi. Uuwi na rin kayo gaya ni Sir Idam. Nagsalubong ang mga kilay ni Ruel. What do you mean? Madalas bang umuwi ng ganitong oras si Idam? Opo sir, araw-araw siyang umuwi ng ganitong oras. Sagot ng guard. Nagtataka naman si Ruel pero nang maalala niyang buntis si Carmela, ipinagsawalang bahala niya na lang yon dahil baka gusto lang umuwi ni Idam ng maaga para sa asawa niya. Bumili na siya ng iced coffee niya saka siya bumalik sa kumpanya. Napahinto siya sa paglalakad na makita niya si Carmela ang kabababala ng sasakyan. Hindi ba alam ni Carmela na pauwi na si Idam? Nilapitan ni Ruel si Carmela. Malaki na ang tiyan nito pero mas blooming to ngayon. Hey, what are you doing here? Tanong ni Ruel nang mahabol niya si Carmela. Ginitaan naman siya ni Carmela. Nagkita kasi kami ni Harleen. Malapit lang dito. Naisipan ko lang na bisitahin si Idam para sabay na rin kami umuwi mamaya. Rumihistrong pagtataka sa mukha ni Ruel. Kung palaging umuwi ng maaga si Idam, hindi ba dapat alam ni Carmela yon? Anong oras umuwi si Idam sa inyo? Tanong niya. Kung anong oras ang uwian, madalas nakakarating siya sa mansyon ng 5:30. Palaging ganong oras ba siya umuwi? Tanong pa rin ni Ruel kaya nilingon na siya ni Carmela. Ramdam ni Carmela ang pagtataka ni Ruel. Oo, bakit mo naitanong? Napailing naman si Ruel. Hindi niya alam kung sasabihin niya ba kay Carmela ang nalaman niya. Pati ba kay Carmela ay may inililihim si Idam? Sumeryoso na rin ang mukha ni Carmela. Hindi siya manhid. Alam niyang may mali at alam niyang may nalalaman si Ruel. Sabihin mo na lang sa akin kung anong gusto mong sabihin. Seryosong wika ni Carmela. Napabuntong hininga na lang si Ruel. Kalalabas lang ni Idam. Maaga siyang umuwi. Hindi ba siya nag-message sa'yo? Napahinto na sa paglalakad si Carmela. Para saan pa para puntahan niya si Idam sa office nito kung wala na pala ito sa kumpanya? Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Hindi ko alam pero ang sabi ng guard palaging maagang umuwi si Idam. Hindi mo ba alam ang tungkol sa bagay na yon? Ayaw ko mag-away kayo pero hindi ko rin gusto yung pinaglilihiman ka ng asawa mo. Better to ask him instead. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Pagkatapos sabihin ni Ruel iniwan niya na si Carmela. Naiwan namang tulala si Carmela dahil kung totoong sinasabi ni Ruel, saan pumupunta si Idam pagkatapos niyang lumabas ng kumpanya. Umuwi si Carmela na maraming katanungan sa isip niya. Iniisip niya kung nasa na ba si Idam at kung saan to dumiretso. Nag-text na lang siya kay Idam para tanungin ito. Hi love, where are you? Message niya. Naka-receive naman siya kaagad ng reply mula sa asawa niya. Still at the company. Uuwi ako kaagad pagkatapos. Do you miss me? Hindi naman na nag-reply si Carmela. Mahigpit niyang hinawakan ng phone niya. What are you hiding from me, Idam? Usal niya na. Biglang sumikip ang dibdib ni Carmela dahil sa kung ano-ano kaagad ang iniisip niya. Paano kung may ibang pinupuntahan si Idam? Paano nagagawa ni Idam na maglihim sa kanya? Kailan pa nagsimula na umaalis ng maaga sa kumpanya si Idam? Humugot ng malalim na buntong hininga si Carmela. Ang dami-daming pumapasok sa isip niya na ikinakasama ng damdamin niya. Hindi pa naman niya nakakausap si Idam pero iba nang pumapasok sa isip niya. Tinignan niya ang oras, 3:30 PM pa lang, pakaramdam niya ang bagal ng oras.
Gusto niya nang makausap kaagad si Idam. Pwede niya naman sana itong tawagan pero mas gusto niyang makausap ng personal ang asawa niya. Pumasok na si Carmela sa kwarto nila. Dumiretso siya sa veranda. Binili niya na lang ang katulong nila na kapag dumating si Idam ay sabihin nitong dumiretso kaagad sa veranda. Lumipas ang mga oras gaya ng dati nakauwi na on time si Idam. Maliban na lang kung may meeting ito na gagabihin talaga siya. Sir, pinapasabi po ni Ma'am Carmela na dumiretso ka sa veranda ng kwarto niyo. Naghihintay po siya doon. Saad ng katulong at parang bigla namang kinabahan si Idam pero pinagsawalang bahala na muna niya yun. Sinunod niya ang sinabi ng katulong. Nang makarating siya sa veranda ay nakita niya kaagad ang asawa niya nakatingin sa kawalan. Seryoso ang mukha nito at para bang handa na siyang kainin ng buhay ng asawa niya. Hi love, akma sana nga halikan ni Idam ang asawa niya pero iniwas ni Carmela ang sarili niya. Sa ginawang yun ng asawa niya, ramdam niya na may mali. Naupo si Idam na parang batang pagagalitan. May nagawa ba ako love para ikagalit mo? Tanong niya na. May dahilan ba para magalit ako? May tinatago ka ba? Seryosong wika ni Carmela. Iniisip naman ni Idam kung anong nagawa niya pero wala siyang maisip. Love, hindi ko alam kung anong tinutukoy mo. May nagawa ba ako? Kinakabahang tanong ni Idam. Natatakot siya sa aura ng asawa niya ngayon. Nanggaling ako sa kumpanya niyo kanina. Saan ka nagpunta? Huwag mo sabihin sa akin na may meeting ka dahil alam kong hindi yun ang dahilan. Natahimik na si Idam. Napalunok na lang siya. Matatalimang tingin ni Carmela sa asawa niya. Naiinis siya dahil nagawa siyang paglihiman ng asawa niya. Kailan pa nag-out sa kumpanya niyo ng maaga? Pero hapon ka na umuwi dito, dagdag pa ni Carmela. I'm sorry love, hindi ko naman balak itago sa'yo. Hilaw na lang na natawa si Carmela. Hindi mo balak? Matagal ka nang umaalis ng kumpanya niyo ng maaga. Hindi mo balak itago sa akin? Ang sabihin mo, wala kang balak sabihin sa akin kung hindi ka pa nahuli. Na surprise visit ka ba? Kailan mo balak sabihin sa akin ang dahilan ng pag-alis mo ng maaga sa kumpanya? Kung hindi ko pa nalaman, kailan Idam? Galit na saad ni Carmela. Napabuntong hininga na lang si Idam. Sinalubong niya mga mata ng asawa niya at punong-puno to ng galit sa kanya. I'm sorry love, sasabihin ko naman. Lintik naman Idam, sorry na lang bang alam mo sabihin? Ang gusto kong malaman kung anong dahilan o baka naman ang dapat kong itanong ay sinong dahilan ng pag-uwi mo ng maaga? Nanggagalaiting tanong ni Carmela. Napayuko na lang si Idam habang nanggagalaiti pa rin sa galit si Carmela. Kung alam niya lang ikakasamaton na loob ng asawa niya, sinabi niya na lang sana na mas maaga. Sinalubong ni Idam nang nag-aapoy sa galit ng mga mata ni Carmela. Malalim ang bawat paghinga niya. Hindi ka ba magsasalita? Wala ka bang sasabihin? Pipiliin mong magalit ako at sumama ang loob ko? Answer me, Idam! Ani pa rin ni Carmela. Gustong punasan ni Idam ang mga luha ng asawa niya. Gusto niya itong yakapin pero alam niyang pinagtatabuyan siya ng asawa niya. Wala akong babae. Kung yun ang iniisip mo, wala akong tinatagong kasasama ng loob mo. Calm down first, love, please. Hindi kita niloloko. Wala akong kinakatagpo kung yun ang iniisip mong ginagawa ko. Well, yes, I admit it. Matagal na akong umaalis ng kumpanya ng maaga at umuwi dito ng hapon na. May tinayo kasi akong business. Kasama ng mga kaibigan ko at yun ang dahilan kung bakit maaga akong umaalis sa kumpanya ni Lolo. Hindi alam ng pamilya kong tungkol dito. Hindi ko sinabi sa kanilang sinimulan kong business 5 years ago. Dahil ayaw kong isipin nilang talunan ako kapag hindi ako nagtagumpay. Sinarili na lang muna namin dahil baka pumalpak kami. Mas maganda na iniisip ni Chairman na talunan at wala pa rin ako nararating love. Yun lang naman yung ginagawa ko. I'm sorry if I didn't tell you sooner about it. Kailangan kong hatiin ang oras ko para sa kumpanya ni Lolo at sa kumpanya ko. Pagpapaliwanag ni Idam, kumalma naman na si Carmela, tila biglang nawala ang sikip ng dibdib niya. Inakala niyang baka may iba nang pinupuntahan ng asawa niya. Sa maliit na oras na yon, nakaramdam siya ng takot. Takot na baka mawala sa kanya si Idam. Takot para sa mga anak niya dahil baka magkaroon ng mga ng broken family. Ayaw niyang mangyari yon. Nilapitan ni Idam ang asawa niya at pinunasan ng mga luha nito sa pisngi. Bahagya siyang ngumiti. Hayaan mo muna ako magpaliwanag bago ka magalit sa akin. Sana nag-message ka na muna kung gusto mo kong bisitahin sa office para naman hindi masayang ang oras mo at hindi ka mapagod. Paano kung may meeting ako niyan? Nang malaman mo rin sanang wala ako sa kumpanya, tinawagan mo na sana ako. Nagkimkim ka pa ng galit ng ilang oras. Hinintay mo pa ako. Paano kung may nangyari sa'yo sa baby natin?
Dahil sa kinikimkim mong galit? Love, hindi kita kayang lokohin at ipagpalit sa iba. You're too good for that. Hindi ko magagawa yun. Hindi ko sisirain ang magandang kong pamilya. Hindi ko ipagpapalit yun sa kahit na anong bagay dito sa mundo. Malambing na wika ni Idam, napayuko naman si Carmela habang nilalarong mga daliri niya. Akala niya talaga may iba ng asawa niya. Akala niya hindi niya na napapasaya si Idam kaya sa iba nito pumupunta. Bakit hindi mo na lang kaagad sinabi sa akin? Bakit hinayaan mo pa akong makaalam bago sabihin ng pinagkakaabalahan mo? Mahina ho ng saad ni Carmela. Napabuntong hininga na lang si Idam sa kanya niyakap ang asawa niya tinaplos ang mahaba nitong buhok. I'm sorry, next time I will tell you everything. Wala na akong itatago, palagi na rin kitang i-update para hindi sumasamang loob mo. I'm really sorry, love. Kumalas na si Idam sa pagkakayakap niya sa asawa niya sa kanya ikinawit sa likod ng tenga ni Carmela ang nagtakas ng mga buhok nito. Pwede rin bang atin-atin na lang muna to, dagdag niya. Bakit ayaw mo sabihin sa pamilya mo kung successful naman ang business mo ngayon? Dahil sa tingin ko hindi pa itong tamang oras, marami pa akong iniisip. I'm sorry love, pero medyo naguguluhan pa ako ngayon. Hindi ko alam kung anong desisyon ang kailangan kong piliin. Siya nga pala, sa susunod na araw ng selection for the new CEO of our company, sabay na tayong pumunta ha. You're one of the shareholders, hindi ba? May napili ka na ba para sa gusto mong maging CEO? Pag-iiba niya ng usapan, ayaw pa ni Idam na isa publiko ang tungkol sa business nila ng mga kaibigan niya. Hindi pa itong tamang oras dahil marami pa siyang iniisip. May mga bagay pa siyang kailangan gawin. You're one of the candidates, hindi ba? You're my husband and I know that you deserve that position. Sagot ni Carmela. Tipid na lang nang ngumiti si Idam saka siya tumango. Kumain ka ba kanina? Muling pinag-iba niya, sa labas na kami kumain ni Harleen. Sa kumpanya ako dumiretso pagkatapos namin mag-usap ni Harleen pero nalaman ko kay Roel na maaga kang umalis. Napatango-tango na si Idam. How about snacks? O baka naman puro ka na overthinking kanina habang hinihintay mo ko? Wala ka namang dapat na ikaselos love. Hindi kita kayang ipagpalit kung kaninong babae lang. Guilty naman si Carmela sinabi ng asawa niya. Sino ba naman kasing hindi iisipin ng bagay na yon kung yung asawa mo maaga palang umaalis sa trabaho tapos hapon nang uuwi sa pamilya? Napanguso na lang si Carmela, bahagya na lang na natawa si Idam sa kanya hinalikan sa labi ang asawa niya. Kinagat pa niyang pang-ibabang labi nito dahil parang dumaing ang asawa niya. Bumaba na tayo, ipagluluto kita ng gusto mo pagkain. Hinawakan na ni Idam sa kamay ang asawa niya at inalalayan na itong tumayo. Nasaan nga palang mga bata? Tanong ni Idam na hindi niya nakikita ang mga anak nila. Hindi rin niya naririnig ang ingay ng mga to. Madalas kasi sumasalubong sa kanya ang kambal nila kapag pauwi na siya. Pinasama ko muna kay mommy dahil baka mag-away tayo na sobra. Makita pa nila ang pag-aaway natin. Inakbayan ni Idam sa brasong asawa niya habang pababa sila ng hagdan. Hindi ko hayaan na mangyayari yon. Hindi tayo mag-aaway ng sobra. Tandaan mo yan palagi. Tumango at ngumiti na lang si Carmela.